Sino kaya ang walang pusong pumaslang sa inosenteng bata at sa kanyang ina? Sa loob ng crime scene, hinalugog ng mga otoridad ang bawat sulok sa pag-asang makakakuha ng fingerprint at iba pang ebidensya. Isang martilyong may bakit ng dugo ang pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay sa mga biktima. May nakita ring kulay puting damit na puno ng dugo. Sa pinangyarihan ng krimen, ang dami rin dugo. Then may mga damit pang nakita ko. Ang damit na puti, pag-aari di umano ng isa sa mga lalaking nakatambay sa bahay ni John ayon sa mga residente. Ayon sa investigasyon, lumalabas na alas 9 ng gabi ng May 24. Umalis si John at kanyang panganay para manood ng liga habang naiwan sina Christina at Kiev sa bahay. Ang binatilyo, nakatulong ng mag-asawa sa negosyo nilang paresan. Pumasok daw sa kanilang bahay 5 minuto lamang matapos umalis ni John. Itong si suspect natin, naiwan. Nauna lumabas, then sumunod siya lumabas. Siguro tinignan niya yung area kung may susunod o wala. Bumalik ulit siya. Sa mga oras na ito, pinaniniwalaan ng mga otoridad na agad na nitong sinimulan ang pagmamartilyo sa mag-ina. Nakatakbo pa raw sina Christina at Kiev papunta sa garahe matapos ang unang mga hampas. Pero hindi raw sila tinigilan ng binatilyo hanggang humandusay na si Christina sa sahig. Ang 4 na taong gulang naman na si Kiev na walang tigil daw sa pag-iyak noong mga oras na iyon. Paulit-ulit din hinampas umano ng binatilyo hanggang mawala ng malay. Ilalagay di umano ng ating suspect sa ilalim ng truck nang sumigaw yung bata ng mama. Dito niya naman inabot yung bata. Dito na pinukpok yung bata. Base sa mga bakas ng dugo mula sa loob ng bahay palabas ng bakuran, kinaladkad daw ang mag-ina palabas sa pag-asang maitago ang katawan ng mga biktima. Alas 9:30 ng gabi, oras ng pag-uwi ni John at ng kanyang panganay mula sa liga. Matapos ang 30 minuto, walang kamalay-malay ang haligi ng takanan na isang matinding bangungot ang kanyang uuwian. Nandun pa siya sa truck, nag-abot. Nung narinig niya yung boses, doon na siya na-alarma, kaya gumawa niya ng isang paraan para makaalis. May 25, 2026 ng umaga, dito na nagsimulang hanapin ng mga pulis ang suspect. All follow-up operation. Totoo nga, tulog din siya eh. Kinuha natin at inimbitahan natin kasi maraming witnesses na nagpapatunay na nag-lead sa damit o t-shirt or polo shirt na ginamit niya. Ang akusado, isang minor de edad, 14 na taong gulang na binatilyo na katulong ng pamilya sa kanilang negosyo. Kwento ni John, madalas tumambay ang binatilyo sa kanilang bahay para makipaglaro sa mga bata. Tahimik, pero minsan na rin daw niyang nakitaan ng kakaibang kilos. Minsan lang ho talaga, meron siyang time na tulala. Yung parang gumaganon lang bigla. Tapos mamaya, ngingiti. Parang hindi ako din. Pero nagtiwala din po ako sa kanya. Dahil wala pa sa ustong gulang, maituturing siyang child in conflict with the law o minor de edad na sangkot di umano sa krimen. Marami akong tanong sa kanya. Bakit niya ginawa yun? Anong pumasok sa isip niya? Bakit ganun ka brutal lang ginawa niya? Halos yung basagin niya lahat ng ulo ng asawa ko. Bakit niya ginawa? Pinapakain ko naman siya. Binibigyan ng pera pagka umi-extra siya sa akin ng pagbubuhat. Nang kausapin ng pulisya ang binatilyo, hindi na raw niya itinanggi ang krimen. Ayon sa kanyang salaysay, sumama raw kasi ang loob niya ng minsang pagbintangan ng mag-asawa na nagnakaw ng pera. Nagsabi niya sa nanay niya, yung pagkaligo, na sabi niya, "Ma, napalo ko si Tintin. Parang napatay ko." Sabi niya gano'n. Based na sa aming investigasyon, napagbibintangan na nanguumig yung suspect natin, malibot ang kamay. Tapos paplanuhan pa siya o papainan daw ng pera para mapatunayan na magnanakaw siya. Sa pag-iikot ng resibo sa barangay, natuto namin ang ina ng CICL
Depensa niya, hindi raw tama na idiin ang kanyang anak para sa isang karumal-dumal na krimen. Ang batang yan at menor na edad sakop pa ng wala, hindi pa ho yan po pwedeng papagtrabahuin. Ang kaso nga, gusto ng bata, gusto kong makatulong. O sige, kung kaya mo. Kung ano man daw ang kalabasan ng investigasyon, humihingi siya ng pangunawa sa kanyang anak. Para siya ngayon, kahit tingnan, para siyang tulala na hindi sa amin masabi kung Kailan paano. simula yun? Nung nangyari dyan, Yung araw mismo niya, lagi na siya tulad. lagi na siyang tulala, lagi siyang balisa. Siya po ay ano naman, wala man siyang dinararamdaman. Ngayon, nagpunta ako doon, kondisyon. wala. Nakausap yun na po ba yung anak niya? Kaso nga po, hindi siya tumatapat sa amin ng tamang tapat Parang linilihim po niya Para siyang may takot na hindi namin maunawa. Naiintindihan ko sila. Masakit din ang nawalaan sila. Sana naman maunawaan nila ang aking anak. Makailang ulit naming hiniling sa shelter na pahintulutan kaming makapanayamang CICL na di umano'y sangkot sa kaso, pero para daw maprotektahan ang kanyang mga karapatan, hindi kami pinayagan ng ahensya. Para naman kay Jam, wala sa loob niyang tanggapin ang anumang paliwanag para sa sinapit ng kanyang magina. Nasalang hustisya dun sa mag-anak ko. Kaya ang bunso ko, 4 na taon ang pinatay. Ang asawa ko, 32 years old, pinatay. Dapat ibaba ang pagkulong para mabawasan ang mga halangang kaluluwa. Marami na dadamay, mga kabataan, walang takot ngayon. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas, walang takot silang pumatay. Sa ilalim ng batas na Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang sino mang 15 taong gulang pababa na nakagawa umano ng krimen kahit gaano pa ito kabigat tulad ng pagpatay ay ligtas sa pananagutang kriminal. Pag ang bata ay below 15 years of age, talagang ayon sa ating batas, walang kasong ipafile sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang pananagutan dito. Yung civil liability niya nandyan parate. Pag civil liability, danyos yun. So titingnan yung property ng bata. Pwede rin yung magulang. Pero kailangan ma-prove na nagpabaya nga talaga sila at yun yung naging dahilan bakit nagkaganon yung anak nila. Dahil sa mga uri ng krimen ay kinasuwi ng tulad ni na Cristina, dapat na nga bang ibaba ang edad ng pananagutan sa batas? Naiintindihan natin yun, yung reaksyon ng publiko. Talaga namang yung mga ganitong klaseng krimen na karumal-dumal, talagang ang sakit nung nangyari, talagang magagalit ang mga tao. Nakikita din talaga namin sa studies namin na ang root cause ng violence ay nakaka-experience din sila ng violence, dysfunctional yung family nila, o kaya yung komunidad na kung saan sila napaparoon ay mataas din yung krimen, nakaka-experience sila ng krimen. So dapat ang titingnan natin doon, ano ba yung dapat natin gawin para mapigilan ito sa mga bata. May 25, 2026, ibinyahin na ni Rowan John patungong Tagkawayan, Quezon ang labi ng kanyang magina. Dito sila ibuburol sa bahay ng mga magulang ni Cristina. Doon na po yung alaala ng anak ko, yung dugo. Kaya ayoko malis. Kahit pa paano, nandito pa rin siya sa akin. Ang papangako ko lang talagang bibigyan ko sila ng hustisya hanggat ako'y nabubuhay. Sana po tutukan nila ang investigasyon na hindi basta-basta makalaya yung gumawa nito sa mag-ina ko. Kaya sobrang sakit na mawalan ng anak, lalo na sa asawa. Sobrang sakit po sa lahat. Hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Grabe ginawa nila. Grabe ginawa sa akin.
Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel